panunood. Titri kapatid, sagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, ang aksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, ang natitirang sahod sa Makati City ng mga estudyante sa programang SPS, iniipit-ipit. Abay bakit? Katiting na pera, pinag-iinteresan pa ng pinakamayamang syudad sa bansa. Mga bossing, sa ambush na kayo, magpaliwanag! May tuturing din ang karumalduman na krimen na maging brutal sa kapwa. Pinalalamo ng puro kape. Winiwiskikan ng anesthesia sa mata. Pinapakain ng floor wax. Tinutusok ng payong. Hinahato ng electric fan. Inuuntog sa pader. Lahat yan tinanas na isang pobreng kasambahay. Kaya mabilis umaksyon ang resba. Para sa mga karnaper, ang motorsiklo ang isa sa madaling nakawin. May CCTV footage sa Santa Cruz, Maynila kung paparo nang bibiktima ang mga kalikot motor gang. Tunghayan! Sa bigwasan D3, ang solusyon sa mga reklamong inyong ginulog, aming tunghayan. Magandang hapon mga kapatid, hindi lang house arrest ang aming tututukan para sa mga tiwali at kriminal sa lansangan. Bago mag-weekend, wawalisin muna ang mga nangapi at ipunin sila sa munti. Kaya mga tol, magpa-house arrest kayo kapag narito ng T3 para hindi mapalampas ang bakbakana. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Ang Special Program for Employment of Students o SPS ay binuo para may income ang mga estudyante tuwing summer. Pero sa lungsod ng Makati, Pasko na, hindi pa sumasahod ang mga mag-aaral na kumayad nitong Mayo. Nabuko namin na iniwan sa pansitan ng proseso kaya naipit ang kapiranggot na kita ng mga pobreng bata. Kumilos na kayo at heto na ang aming ambush! Taong 1992 nang simula ng DOLE ang Special Program for Employment of Students o SPES. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ng mga mahihirap pero karapat-dapat na kabataang magtrabaho at kumita tuwing bakasyon upang pantustos sa kanilang pag-aaral. Lilinis po kami sa Lazada po. Mayo pa nang matapos si EUA sa programa pero hanggang ngayon ay 4,800 pesos pa lang ang natatanggap niyang sweldo sa kabuang 9,000 piso. 2 gigs. Ang sabi po, sa DOLE po yata ako kung... Dinagsari ng T3 text line ng mga reklamo patungkol sa 40% pangkulang mula sa DOLE ng mga SPES beneficiaries dito sa Makati. Kasi sa lungsod na ito ay usad pagong ang Public Employment Satellite Office sa pagpaproseso ng mga dokumento. Kulang na lang po is counterpart ng DOLE, which is hindi pa po na ibibigay for some weeks. Abay, Mayo pa nang matapos yan. Bakit 100 kabataan pa lang sa mahigit 1,000 ang makakubra? Napag-alaman din namin sa DOLE na sa 20 participating LGUs at eskwelahan ay tanging Makati na lang ang hindi pa tapos magproseso nito. Kaya naman pala nito lang Nobyembre, nagpasa ng requirements sa Makati sa DOLE. Abay, naging pamasko na ho ang dapat sanang pang-tuition at pangbili ng libro ng mga bata. Baka rin hindi umabot sa susunod na enrollment yung sahod nila, mga bossing. Para aksyonan ang reklamo niya, nasa linya ng aming telepono ngayon si Ginang Ruela Grande, Supervising Labor and Employment Officer ng DOLE NCR. Magandang hapon po, Madam. Yes, magandang hapon po, sir. Abay, kailan ang tanong po, ma'am? Kailan matatanggap ng mga pobreng batang ito yung natitirang utang sa kanila ng SPS? Sir, ganito po, ang unang batch po ng susweldo ay matatanggap na po nila yung cheque nila sa Lunes. Lunes. 142 bata po yon, yung unang batch po. Okay. Kasi by batch po ang submission ng mga dokumento ng mga bata, kaya by batch po sila susweldo. Hindi po sabay-sabay ang submission ng mga dokumento, kaya ang unang na-process po, na kumpleto po ang mga requirements,
ay ito po yung 142 bata. Kailan yung susunod na batch, ma'am? On process na po yung para sa 693. So, sunod-sunod na po yan. Sisimulan po yan ng Lunes. Ang sisiguraduhin po natin, bago naman po magtapos ang December 25, bago po mag-December 25, talaga po mapapasweldo ang lahat ng batang kumpleto po ang requirement. Alam niyo, ma'am, hindi po kami nagagalit sa inyo dahil hindi nyo naman kasalanan yan. Kami ho'y nabubwisit dito sa lungsod ng Makati. Kasi yan ay trinabaho nila nung Mayo pa, dapat sumahod na yung mga batang yan nung Hunyo or Hulyo. Abay, magpapasko na. Saka palang sasahod yung mga bata. At saka, kasalanan nga ng lungsod ng Makati yan dahil hindi nila prinoseso yung mga papel niya at hindi sinumite sa iyong tanggapan. So wala ko kayong kasalanan. Hindi naman, Ang aming kinabibwisit dito ay yung Makati City. Na dapat sana ay natanggap ng mga bata nung pasukan yung pera, pero hindi natanggap dahil nagpakaangkaang itong lungsod na Makati. Hindi naman po siguro, sir, sinigurado lang po ng Makati City Peso na ang mga dokumento pong isinabmit ng mga bata ay kumpleto at yung pong tinatawag nating authenticated at wala pong problema. Kasi po, pag sinabmit po nila ng kulang-kulang din yung sa amin, isosooli din po namin yung mga dokumento at hindi rin po makaka-qualify at baka nga po hindi pa makasweldo. Alam mo, ma'am, kung ganun ho yung dahilan na sinisiguro, abay, wala na ho magtatrabaho sa gobyerno niyan. Ha? Mayo pa ho nagtrabaho, tapos isweldo ka ng Disyembre. Abay, aanuhin mo pa yung damo kung patay na ho ang kabayo, Ma'am Rowena. Susu. Opo, sir. Ganito po, sir. Napasweldo naman po sila nung 60%. 50%. Nagsimula, opo, ang naiinihintay na lang po ng mga bata ay sige. yung pong 40% na counterpart po ng Department of sige, Labor. ma'am. Ay, wala Pero akong po problema. yung counterpart po ng city government ng Makati na 60% ay naipasweldo na po simula August hanggang September. Natanggap na po ng mga bata. So, dyan sa SPES pala, pag nagtrabaho yung mga kabataan natin, mag-ready sila na January ibibigay, yung susunod na bibigyan ng sweldo ulit ay December na. Anyway, Hindi Ma'am naman Rowena, po, kami nagpapasalamat at Lunes ay magsasweldo na pala yung mga kabataan. Sige po, maraming salamat, Huwag ma'am. po kayong... Ayan, putol. Naputol na. Kahaba naman. Tol Ben, Tol Rafi, kaya nga binibigyan ng trabaho yung mga bata nung summer para talagang ito yung mga less fortunate na para